magkaroon, O Lord, ng revelation na nagmumula sa iyo sa bawat salita ang amin pong mapag-aaralan. At patuloy, O Lord, na makilala ka namin sa mga pag-aaralan at sa mga kapatid namin na wala pa, idaw mo sila, O Lord, online para kasama po namin sa pag-aaral ng mga salita mo. At Lord, hiling namin na yung pagkilos ng iyong banal na spirito sa bawat isa sa amin, sa mga salita po na amin pong pag-aaralan. Maraming salamat po muli at tinatalian namin ng gawa ng kaaway, spirito ng distraction, spirito ng mahinang internet connection, spirito ng sakit sa pangalan ni Kristo Jesus, matapon ka sa kaliliman ng dagat at patuloy namin dinedeclare ang katagumpayan, ang victory, O Lord, ng gawain mong ito sa gabi ito. Salamat po muli sa iyong papurit pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So, sa ano na po tayo? Colossus chapter 1, ang ating pong pag-aaralan. So, bigyan muna natin ng background kung anong meron sa Colossus, no po? Again, katulad ng binanggit ni Colossus, ni AJ kahapon po, na itong Colossus ito yung church na hindi naman napuntahan ni Pablo, Pero dahil dun sa ibinalita ni Epaphras sa kanya, talagang nagkaroon ng joy sa kanya. Nag-rejoice siya, nandun yung kagalakan na nadama niya, Dahil dun sa outcome, hindi man siya yung nagpunta, hindi man siya yung nagpahayag doon, iba man na kamanggagawa yung nagpahayag, pero makikita natin dito yung kumbaga change of mind, yung renewed mind na nangyari sa mga taga-Colossus. Kaya lang nga, nakapasok nga yung mga false teachers na naman, and again, dati din, napag-aralan din natin or message din ng Lord na mix yung pumasok, na merong mga Judaizers, ang sabi ito, Gnostic Judaizers, halo, mixture yung pinapagawa nila, Pinapagawa nila yung rituals, yung mga, kung ano-ano mga bagay, Basahin ko lang po dito sa panimula dyan sa Bible, baka meron din po kayo. Sabi dito, ang sulat na ito ni Pablo ay para sa iglesia sa Colosas, isang bayan sa Asia Menor sa silangan ng Efeso. Hindi si Pablo ang nagtatag, Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito, subalit may pananagutan din siya rito sapagkat nagsugo siya ng mga manggagawa mula sa Efeso. Nalaman niya na may mga bulaang guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangan sumamba sa ilang espiritual na kapangyarihan para makilala ng isang tao ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo nila na dapat ipailalim sa mga tanging ritual gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain ng iba pang bagay. So, marami silang tinuturo na hindi naman, kumbaga hindi siya ayon sa kagustuhan o dun sa ng Diyos, dun sa kagustuhan ng Diyos. Kasi diba, sabi nga, true faith lang sa ating Panginoong Jesus. Pero etong mga false teachers, sinasabi nila na yan. Sinasabi nila na ito nga, na kailangan sumamba sila sa ilang spiritual beings, para makilala nila ang Diyos. Pero hindi iyon. Dapat ang Panginoong Jesus ang maipakilala sa kanila or kung sino ba ang Panginoong Jesus na tinanggap nila. So, natin dito, simulan po natin, Sabi dito po sa verse 1, mula kay Pablo, paikot na po natin basahin or ako na lang? Paikot natin basahin. Sige. Sabi po dito, mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa 2, sa mga
sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. 3, panalangin ng pagpapasalamat. Tuwing pinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na si Ate Alona. Wala ng connection siguro. 4, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sa 5, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo, ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito na ang salita ng katotohanan ang mabuting balita. 6, ito'y lumaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan Sa 8, sa inyo. sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig niya ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. 9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pagpangunawang kaloob ng Espiritu. Verse 10, sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Sa 11, idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapag-iisan ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. 14, sa pamamagitan ng anak, tayo pinadaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Okay, doon muna tayo. So, kung inumpisahan ni Pablo, no, dahil hindi nga siya kilala ng mga taga-Kolosas at hindi siya, kung titingnan natin yun sa chapter 2 verse 1, basahin ko lang po, no, ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. So, it means lang na talagang si Pablo ay hindi nakapunta sa Colosas. Bakit? Kasi po, nung time na to, siya po ay nakakulong doon sa Roma. And yung pagitan, napakalayo, no? Parang more than 1,000 miles. Parang ganun kalayo yung tawag dito, yung lugar ng Colosas doon sa Roma. At the same time, ito yung mga sulat na kasabay ng Epeso, ng Pilipos, yung pagsulat ng Colossians. So, pinakilala ni Pablo kung sino ba siya. Sabi dito, mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Alam naman natin kung ano ba yung ginagawa ng apostol. Sa madalit salita, isang representative ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito, ayon sa kalooban ng Diyos, according to the will of God, hindi ito sa appointment ng tao, but ito ay sa kagustuhan ng Diyos. At mula rin sa kapatid nating si Timoteo. At that time, si Timothy yung kanyang kasama sa loob ng kulungan, no? Katulong po niya. Sabi dito sa mga taga-Kolosas, no, inano din niya, tawag dito, binanggit din niya yung standing ng mga taga-Kolosas bilang hinirang ng Diyos
at mga tapat na kapatid kay Kristo. Isang pagpapakita ng intimate fellowship sa kapwa believers, no? Pag sinabi nating kapatid kay Kristo. Sabi pa dito, usually, lagi naman ganito yung sulat ni Pablo sa pauna, no? Grace and peace. So, mainnawa ang pagpapala, yung grace, yung unmerited favor ng Diyos, yung kapayapaan na naging, sabi nga dati kaaway tayo ng Diyos, pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ay inari na tayo ng kaibigan. So, yung peace with God, no, mula sa Diyos na ating Ama. So, basahin ko lang po yung nakita ko, sabi niya, it denotes wholeness or soundness and includes such ideas as prosperity, contentedness, and good relations with others. So, nakapaloob dito sa opening ni Pablo na talagang yung unmerited favor ng Diyos, yung kapayapaan niya, na sumakanila, na talagang lalo pa nang ma-experience ng mga taga-Colosas since sila ay pinili o hinirang ng Diyos, no? So, tuloy na po natin dito. Makita natin na ito si Pablo mapanalanginin kasi every letter napansin ko po, no, talagang mahilig siyang magpasalamat sa Diyos. Ganun yung umpisa niya. Lalo na kapag yung church na kanyang sinusulatan ay may problem patungkol sa false teaching. Siyempre, una niya ina-acknowledge yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya dito, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos. So, ibig sabihin, may kasama siya. And probably ito ay si Timoteo. No, talagang sabi dito, Panala. lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama nating ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinananalangin namin kayo. So, ito si Pablo, meron siyang attitude na mapanalanginin, no? Na talagang ipapanalangin niya yung kapwa believer niya, no? At sabi nga doon, hindi man niya nabisita niya yung isang lugar, alam niya na kinakailangan na ipanalangin itong mga ito para talagang mapagtagumpayan nila. Kumbaga para makatayo sila, makastand firm din sila. Iba kasi yung may panalangin no? Nung may nananalangin para sa'yo, sa bawat isa sa atin. So, ganun yung ginawa ni Pablo. No, ipinananalangin niya yung mga kapwa believers niya, lalo na itong Colosas, bago pa lang, no, kung sa panahon niya, to ay bago pa lang na church, no, nag-uumpisa pa lang. So sabi dito po sa nabasa ko, he knew that the churches had to withstand difficulties from without and within. So ibig sabihin, no, talagang kahit na nasa malayo siya, kahit nakakulong siya, hindi niya nakakalimutan na ipanalangin, isama sa panalangin. Lagi niya ginagawa, panalangin na may pasasalamat. Dahil alam niya na yung kanyang pinagtitiwalaang Diyos ay makapangyarihan at kayang gumawa ng bagay na imposible para sa mga tao. Sabi nga dito, no, probably, kaya din isa sa panalangin ni Pablo kasi hindi naman, yung panahon nila, hindi ganun kadali mag-send ng sulat Unlike ngayon, mag-send ka ng message sa messenger, through text, ang bilis, ilang seconds lang, nandyan na. Pero ito sa panahon niya, no, talagang sa haba ng lalakbayin ng tao na magdadala ng sulat, talagang ang magagawa niya ay ipanalangin itong mga kapwa believer. So, after niya na sabihin na isasama kayo sa panalangin, pinapagpasalamat namin yung sa Diyos Ama, bakit? No, babanggitin dito sa mga susunod na verses kung bakit ganon yung yung pagpapasalamat ni Pablo sa Diyos through his prayers, no? Sabi dito, sapagkat nabalitaan namin tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, itong mga taga-Kolosas, alam naman natin na pagdating sa mga ganitong sulat ni Pablo, ang background nito ay mga hintil sila, mga pagano, walang kaugnayan talaga sa Diyos. Pero, sabi nga dito, nabalitaan namin ng tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil, sa verse 5, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo
pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito ng ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay pinangaral sa inyo. So, nagkaroon ng pananampalataya itong mga taga-Kolosas nung nalaman nila yung mabuting balita, nung naunawaan nila, nung may nagpahayag sa kanila ng mabuting balita. At ganoon na lang silang ka-eager na mahalin yung kanilang kapwa believers dahil iyon yung kanilang joy. The joy na yung looking forward doon sa kagalakan na meron sa langit. No? Sabi nga dito, dahil sa pag-asa. So makita natin na talagang even doon sa 1 Corinthians, no, binanggit ni Pablo yung faith, hope, and love. No, dito rin binanggit din ni Pablo yung faith, yung love, yung hope. Itong hope na to, hindi yung hope na isipin natin na ay sana hindi umulan. Hopeful ka na hindi umulan. Pero ito yung hope na talagang yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi dito, dahil sa pag-asang kakamtan ninyong ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. So, yun yung nagpo-push sa kanila, no, sa mga taga-Kolosas, para talagang patuloy naman na palataya sa Panginoong Hesus at ibigin at mag-manifest yung pag-ibig. Sabi nga doon, love nga po yung byproduct. Love is the byproduct of our new life in Christ. Natin yung mga kapwa believers natin. At sabi nga po doon, yung looking forward sila sa joys of heaven, no? Sabi nga po dito pa, meron pa akong babasahin po, no? These believers have been looking forward to heaven since they first heard the truth of the good news. Talagang naglolong sila, looking forward sila doon sa langit, no? Lalo na nung nalaman pa nila, no, ang tungkol sa inaasahan ninyo, ito, ano ba yun? Yung nga po, yung makarating sa langit, no, makasama yung Panginoong Hesus, at ginamit ni Pablo dito ang salita ng katotohanan, yung truth about the good news, no po, na naipangaral. Sabi niya, itong good news na to ay hindi basta lang ipinahayag sa kanila o ibinasa sa kanila or shinare sa kanila, but itong good news na ito na ipinahayag ni Epaphras. Si Epaphras po kasi yung ginamit dito sa verse 7, no? Sabi niya, natutuhan ninyo ito, yung good news o yung mabuting balita ay natutuhan ninyo kay Epaphras, no? Na ito pong good news, sabi po dito, hindi lang ito yung mabuting balita, no? Sabi dito, ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan. So, hindi ibig sabihin na ang lahat ng tao po nabahagi na. But, it means na lahat ng lahi, lahat ng ibang bansa, meron pong nagpapahayag ng mabuting balita. At kaya nga, nakaabot sa Kolosas yung gospel o yung good news na ipinahahayag ni Epaphras at binaback up pa naman ngayon ni Pablo. Sabi dito, at nagdadala ng pagpapala. Ito ay hindi lang po pagpapala na physical or material, but spiritually, no po, yung pagpapala na dala ng Diyos. Sabi dito, o ng gospel, no, kung maiintindihan natin na yung good news ay yung kapangyarihan ng Diyos, no po, the power of God. So, talagang mababago yung ating kaisipan. Katulad po ng mga taga-Kolosas, no? Sabi dito, lumalaganap sa buong mundo, yung good news na po ay lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ito at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So, the more na naririnig natin yung good news, the more na mauunawaan natin yung katotohanan. Katulad ng nangyari sa mga taga-Kolosas. No, narinig nila yung katotohanan, talaga sila agad. Hindi ko parang kumbaga 360 degrees nagkaroon sa kanila ng change of mind, no? Talagang lumabas nagmanifest po
yung yung katotohanan na kanilang narinig. Kaya po, ganun na lamang yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus at lumabas yung pag-ibig. Again, love is the byproduct of our new life in Christ. Kung tayo ay na-transform, na bago yung ating buhay, talagang magbubunga po yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at iyon ay dala ng banal na Espiritu, no? Ay sabi nga po doon, the more na naririnig natin yung mabuting balita, the more na nalalaman natin yung katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, yung unmerited favor, no? Yung grace na ngayon na ipinapahayag natin na hindi na tayo based sa ating mga ginawa, hindi na based sa pagsunod natin sa kautusan, but based sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung tayo ba ay tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating Lord and Savior, no? Sabi po dito, pinakilala naman ni Pablo na itong si Epaphras ay, sabi dito, tapat na lingkod ni Kristo, no? At babanggitin din po siya sa mga susunod na chapters. Sabi dito, natutuhan ninyo ito, yung mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos ay nalaman nila, natutunan nila kay Epaphras. So, ibig sabihin itong si Epaphras, talagang nabago din siya ng Panginoong Hesus sa pagpapahayag sa kanya ni Pablo, sa pakikinig niya ng salita ng Diyos. So, di ba ganoon naman talaga yung ginagawa natin? Once we were enlightened, di ba, hindi lang magi-stay sa atin yung gospel i-share din natin, ipapahayag natin. At talagang kapag na-experience mo yung grace ng Diyos, yung habag ng Diyos na hindi natin, di ba, ang thinking ng tao, na talaga ba? Na ganyan yung ginawa ng Diyos sa akin. Talagang merong pagka, ano bang magandang term doon? Skeptical. No? Napaka-skeptical. Ibig sabihin, kailangan to see is to believe Ayaw nilang maniwala basta-basta. No? May doubts sila. Pero napakabuti ng Diyos kasi pinahayag sa atin yung kagandahang loob niya. No? Kung sino ba talaga, kung ano ba ang Diyos na nakilala natin. Opo, ay sabi dito, tapat na lingkod ni Kristo si Epaphras at mahal na kamanggagawa namin at kinatawan, no? Representative nila, faithful servant ng ating Panginoong Hesukristo at co-worker, no? Kita naman natin kung paano naging faithful itong si Epaphras kasi talagang even sa kanila ay naipahayag yung mabuting balita. Tuloy po natin. Sa kanya namin nalaman, so, dahil nga po wala ngang kakayanan si Pablo na makapunta ng Colosas, so ibinalita nito ni Epaphras kung ano na ba yung nangyayari sa mga taga-Colosas. Sabi dito, sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig, no, yung pag-ibig na nakikita sa kapwa believers, no, nagmamanifest po sa kanila na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. So, binabanggit dito ni Pablo na hindi ito based sa inyong kakayanan na umibig sa kapwa nyo. Wala tayong kakayanan nun pero dahil ipinagkaloob ng banal na Espiritu, iyon ay kanyang bunga, talagang siguro sa pakiramdam ni Pablo, tuwan-tuwa siya, no? Talagang nagre-rejoice siya dahil nga sa ganong outcome. Na, di ba, kahit naman po tayo, kung makita natin yung kapwa believer natin na may changes sa kanyang buhay, di ba, matutuwa tayo, magagalak tayo kasi ang Diyos ang kumilos sa kanya, yung power ng Diyos. Kaya sabi dito ni Pablo, kaya't mula nang marinig namin ito, marinig rin po yung, yan nga, na sila ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, may pag-ibig sila sa kanilang kapwa believers, tapos talagang nagmamanifest pa yung bunga ng banal na Espiritu. Sabi dito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubos ninyo maunawaan ang kanyang kalooban. So, hindi lang doon nagtapos si Pablo sa panalangin niya doon sa verse 3, pero patuloy pa rin niyang idinadalangin. Itong mga taga Colosas, no? Na magpatuloy sila, na puspusin sila. So, napaka-essential pala sa bawat believers na talagang lagi tayong puspos, no? Puspos
ng kaalamang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Yung revelation, yung wisdom and understanding. Ito po yung discernment. Ano ba ang tawag doon? Discernment. Ano ba yun? Wait lang po, babasahin ko lang. Wait lang po. Tingnan ko lang. Nakalimutan ko na. Wisdom and understanding is, ang tawag dito. Wait lang po. Ayan. Nakalimutan ko na. Discernment. Ayun. Discretion and discernment. Ano po? Wisdom and understanding. Hindi po ito galing sa atin, but sabi nga po dito, dahil po puspos ng banal na spirito, paano tayo, kumbaga, paano natin malalaman yung kaalaman? Kailangan puno tayo din ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu. No po? Kailangan puspos. Bakit? Para lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Kung hindi puspos ng Espiritu at hindi rin puno ang puso at isip na salita ng Diyos, paano natin madi-discern? Kailangan may wisdom and understanding din tayo, at yun yung sinasabi ni Pablo na kailangan puspos kayo ng Espiritu Santo para hindi kayo matangay ng maling katuruan. At yun nga po yung kumbaga yung sinusugpo ni Pablo sa Colosas, dahil may nakapasok nga pong false teachers sa loob ng iglesia ng Colosas, no po? At ito po ay talaga maunawaan natin pagpasok ng sunod na passage. So, para sa verse 10 naman po, sa gayon, kung puspos na ng banal na espiritu o nung kaalaman, ito na nga po, no, bakit sinasabing puspos ng kaalaman ng nakaloob ng Espiritu Santo, hindi lang para lubos na maunawaan ang kanyang kalooban, para din po makapamuhay kayo ng karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Kanya. No, pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo puspos ng Espiritu at talagang puno yung ating puso, isip ng Kanyang salita, nandun yung wisdom and understanding, no nga po, sabi dito, talaga makakapamumuhay tayo, no? We can live, no, ng karapat-dapat. Ano ba English? Then you will be able to live as the Lord wants and will always be do what pleases Him. Kasi nga, hindi yung will natin yung nasusunod but yung will. Tayo ng salita ng Diyos, yung kalooban niya. No po? Kaya tuloy po natin. Ito again, pinapanalangin na naman ni Pablo. Sabi niya, so after nga po noon na magagawa natin makapamuhay dahil puspos tayo ng salita ng Diyos, ng Espiritu, lalawak yung ating pagkakilala sa Diyos. Sabi po dito, idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Itong kapangyarihan po na to, hindi ito kapangyarihan basta-basta lang po. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Hesus. No? Kaya sabi po dito, na talagang patatagin, yung patience and endurance. Kasi daranas talaga ito, katulad nga po ng mga taga Pilipos nandun sila sa stage na walang-wala sila, pero nandun yung patience and endurance na yung pagtitiis nila. Kasi alam nila, naunawaan nila na pagdating sa langit, yung pagtitiis nila ay susuklian ng Diyos, na po na talagang papalitan ng Diyos yun ng yung pagtitiis nila, yung paghihirap nila, no? Kaya nga sinasabi ni Pablo na mag-rejoice, mag-act sa sa pagdaan sa gano'ng mga paghihirap, mga suliranin, ay magalak tayo sa ating Diyos. Sinasabi naman niya dito sa mga taga-Colosas na patatagin, no? Maging matiisin, matatag, and mag-endure, no? Sabi po dito, bigyan ng kalakasan, yung strength na galing sa Diyos, no po? Sabi pa dito, upang masaya ninyong pagtiisan ang lahat ng bagay.
Kasi kung wala yung strength o yung endurance na nanggagaling sa Diyos, yung makaya natin dahil sa kumbaga yung kung wala yung tulong ng Diyos sa atin, kung hindi tayo patatatagin ng Diyos, sa tingin niyo po ba kaya natin pagtiisan yung mga bagay na yung mga alam niyo po imposible para sa atin? Siyempre hindi. Kaya patuloy po na talagang idinadalangin ni Pablo ipinagpe-pray niya na hinihingi niya yung power of God para para mapatatag, 'no? Mapatatag yung kanilang pananampalataya sa Diyos at 'pag dumatag yung pananampalataya, kaya mapagtiisan kung ano man yung dumating sa kanila, 'no po? May babasahin lang po ako dito, 'no? Sabi dito, patience and endurance daw po. Patience is the ability to stand firm against opposition without giving up. It is often used in describing one's dealing with difficult people. Patience, ito po ay yung sa pag-uugali naman natin. Yung meron tayong may pagpipigil sa sarili, no? Sabi pa po dito, endurance is the ability to continue toward a goal regardless of the obstacle. Yan. Yan po yung endurance o yung katatagan na sinasabi. At sabi pa po dito, no, may nabasa lang po ako, sabi niya, Paul reminded the Colossians that even when they were surrounded by persecution and false teaching, they had the strength to continue, no, towards the goal of their faith and to stand firm against the opposition. It is the power or it is God's power that helps believer to endure and to be patient as they are filled with joy. No, with joy that overflows in always thanking the Father. So, talagang kung nag-overjoy nga po meron tayong filled with joy, no, talagang makakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil dun sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay, hindi naman power as power na may kapangyarihan tayong patigilin yung but yung power, yung kapangyarihan ng Diyos para bigyan tayo ng strength, ng katatagan and patience. Sabi pa dito, because possible for believers, no, ito na po, yan, sa verse 12. Sabi niya, at magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. So, dahil nga sa kagandahang loob ng Diyos, no, katulad nga po, pinapaalam nito ni Pablo sa mga taga-Kolosas na dahil sila ay hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos, talagang dahil nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. Hindi yun dahil sa kanilang pananampalataya, no? Dahil ito sa Panginoong Hesus. Because of Jesus Christ, no? It was made possible na tayo ay makihati doon sa kaharian ng kaliwanagan. So, isang pagpapakita lang din to na dati na ito mga taga-Kolosas ay nasa ilalim ng kadiliman. And even tayo po dati, no, hindi pa natin tinatanggap yung Panginoong Hesus, nandun tayo sa buhay natin na nasa kadiliman tayo. Ibig sabihin, nandun tayo sa ilalim ng kasalanan. Hindi pa tayo na-deliver from sin sa ating mga kasalanan. Hindi pa tayo napapalaya pa nakakilala o di pa natin tayo pa Panginoong Hesus. Sabi po dito, no, inheritance o yung mamanahin yung dito na yung kaharian ng kaliwanagan. So, sabi po dito na ito parang kumbaga from no umpisa, 'di ba? Dahil sa pananampalataya kaya si Abraham ay naging yung kanyang pananampalataya is counted with God. Tama. Abraham believed, so it was counted to God or for God, no? At kaya ibinigay yung lupang pangako dahil doon sa mga nananampalataya o mananampalataya sa Panginoong Hesus o kay Yahweh before. Sa Old Testament, Old Testament saints inherited a portion of a bountiful land. No, dati nagmana yung mga sa Old Testament, yung mga
mga people or God's holy people inherited o yung promised land na sinasabi. No po? And dito naman sa New Testament, sabi po dito, God's people in the New Testament are the very sons of God. And as such, they are the right to they have the right to inherit Christ and a glorious eternity in light. The promised land is Paul, sabi po dito, Paul was most likely setting up the contrast between the light that the believers has been transferred from their previous state of darkness. Ayan. So, from iman, no? Kaya nga po, dahil tayo ay hinilang tayong Diyos, no? Minarapat niya na maging tagagmana din tayo, nakahati tayo dahil sa Panginoong Hesus. Sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, no? So dati, sinasabi niya sa mga taga-Colossus na kayo ay dating nasa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, no? So, from darkness to light. May sinasabi dito, from the kingdom of darkness, yung kingdom ni Satan, nung nandun pa sa dito sa kasalanan, sa maganda representation is yung Egypt is the kingdom of darkness, na ito mga Israelites, doon sila sa ilalim ng kasalanan, nandun sila, bihag sila ng mga Egyptians or sa Egypt. And yung promised land is what? The kingdom of God, o yung kingdom ng Panginoong Jesus, na from darkness, no, na rescue yung mga Israelites from Egypt, inilabas sila. They were what? Rescued. They were talagang pinalaya sa pagkakabihag sa mga Egyptian. So, ganun din, katulad din ng mga taga-Colosas na sinasabi ni Pablo, dati, kayo ay nasa ilalim ng kadiliman, pero dahil sa Panginoong Hesus sa inyong pananampalataya at minarapat ng Diyos, kayo ay pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. Kaya, ito, nandito tayo, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nandun sa kaliwanagan, kaharian ng kaliwanagan. After niyang banggitin yung sabi ito, sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. So, because of Jesus, no, believers are able to be in Christ's kingdom because through Jesus Christ, God has purchased our freedom with His blood and has forgiven all our sins. No, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, nabubo yung kanyang dugo, we were purchased. Tayo ay, kumbaga, tayo ay binili, tayo ay tinubos, tayo ay pinalaya, no? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil yun sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, that is the way God chose to buy sinful people back. He offered His Son in exchange for us. No, pinapaalalahanan ni Pablo yung mga taga-Colosas na hindi sila na-saved o hindi sila naligtas dahil sa kanilang karunungan or dahil sa kanilang mabubuting gawa or dahil may mga pinaniniwalaan silang spiritual entity or spiritual beings. Ang kanila o yung sa atin ay yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. No, sa opening ni Pablo, talagang yung panalangin niya at pagpapaalala and probably instructions din para dun sa mga believers doon sa mga sa Colosas, no, reminding them na dahil sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, no, dahil sa tulong ng banal na espiritu, yung pag-asang pinakaaasam-asam ninyo, dahil sa mabuting balitang ipinahayag sa inyo, kaya kayo naririto. Kaya ganyan ang inyong estado, no? From darkness to light, you were bought with a price, you were purchased, God purchased you, no? Pinapaalala niya, reminding the Colossians na
yung nangyari sa inyo, hindi yan based sa mga kaalaman ninyo at iyon nga po yung isa sa mga sinusugpo ni Pablo dahil pinipilit nila pinipilit ng mga nakapaligid sa mga taga-Kolosas na dapat may kaalaman kayo sa ganito. Dapat ganito yung ginagawa ninyo. Dinadagdagan nila, minimix nila yung law and grace. At yung mga kaalaman nila, no, yung mga kaalaman ng mga hentil, no, sa Diyos-Diyosan. So, punta na po tayo dito sa sa kasunod na passage, maikli na lang po ito, no? Sabi dito, ang kalikasan at gawain ni Kristo. Basahin ko po verse 15. Sabi po dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sixteen po. Wala si ate. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 17. Yuhu! Sis Malu. Kailan? 70, oo nga, Nakamit kami. 17. Siya'y una sa lahat at sa kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. 18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. 19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. 20. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. 21. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. 21 ay 22. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ayun. 23. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balita ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Okay. So, after ni Pablo na sabihin na kasama kayo sa panalangin, talagang tuwang-tuwa si Pablo dahil sa outcome ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus, no? Dito pa lang sa verse 14, pinapakilala na ni Pablo kung ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, no? So, tuloy naman natin dito, sabi dito, ang kalikasan at gawain ni Kristo or yung deity of Christ. So, ito na nga, sinasagot dito ni Pablo yung mga questions ng mga false teachers. Kasi po, ganito yung kanilang pananampalataya, no? They have several misconceptions about Christ. Basahin ko lang po dito. Believing that matter is evil. False teachers argued that God would not have come to earth as true human being in bodily form. Hindi sila naniniwala na itong Panginoong Hesus o yung Diyos ay nagpunta dito sa lupa, dito sa sanlibutan para mag-form na katulad natin na magkatawan tao. Hindi sila
naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. In short, sabi dito, Paul stated that Christ is the image. Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. No? Larawan, ibig sabihin, the exact likeness, no, ng Diyos, itong si Jesus. Kaya nga po, di ba, nung siya ay nagkatawang tao, tawag dito, sa John 1:18, tingnan nga po natin, kung tama yung John 1:18, ayan. Sabi dito, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, ang Panginoong Jesus, yes, God is spirit, no? Hindi natin nakikita, invisible, pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, no, talagang naipakilala ng Panginoong Jesus kung sino ba ang Diyos Ama. Sabi nga dito, si Kristo ang exact likeness, image. Kapag po, di ba, nagpicture tayo sa cellphone, kitang-kita mo, the same, yung lumalabas doon sa cellphone mo. Kasi, yun yung nakuha niya. Ganon din yung ating Panginoong Jesus. Yun yung mga hindi pinaniniwalaan. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus, yung exact na, sabi nga doon, ang Panginoong Jesus ay Diyos. No? Iya't ipinakilala niya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao niya, sino ba talaga ang Diyos? As God, He reveals God to us, no? Dahil nga wala pa nakakakita sa Diyos at kalooban ng Diyos na ito po ay mangyari, no? Pinakilala niya yung ng Panginoong Hesus ang Diyos. Na sino ba yung ating Diyos? Yung Diyos na mahabagin, yung Diyos na nagpapatawad, yung Diyos na nagbibigay ng pagkakataon at marami pang iba. No po? At pinakita yon ng Panginoong Hesus sa kanyang pamamalagi for 33 years, no po, sa kanya ding ministry. Sabi pa po dito, siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Mayroon siyang kapangyarihan, no, sa lahat ng nilikha. Sabi nga po doon, basahin ko lang po yung English. Christ is the visible likeness of the invisible God. He is the firstborn, superior to all created things. So, 'di ba kasama ang Panginoong Hesus nung kinreate ang sanlibutan? So talagang nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa lahat ng creation. No? Kasi kasama siya ng Diyos Ama, ang Holy Spirit kasama din nung kine-create ang sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. No po? Talagang pinapakita dito yung supremacy ng ating Panginoong Hesus. He is supreme. Siya yung pinakauna. Siya yung pinakamataas sa lahat. No? At hindi naniniwala. No? Hindi naniniwala itong mga false teachers. Hindi iba nila. Kino-confuse nila itong mga taga-Kulosa. Sabi dito, they believe, ito po mga false teachers to they believe that God did not create the world because He would have not created evil. So ay hindi Diyos ang nag-create ng sanlibutan. Sana kung nilikha niya, bakit pati yung kasamaan meron? Pero sabi ni Pablo, Paul proclaimed that Jesus Christ, who was also God in the flesh, participated in the creation of the universe. So pinapakita dito na ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, lahat ng binanggit po dito ay na-create, no? Para, ang sabi dito, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kasi kasama siya sa creation, nung nilikha ng Diyos, ang sanlibutan kasama ng Diyos, ang Panginoong Hesus, at ito ay nilikha para sa Kanya, to glorify Him. And, sa pamamagitan nun, mag-glorify ng Diyos, ang Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa ng Panginoong Hesus. Sabi niya, siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. So,
ito naman yung issue ng mga false teachers. They said that Christ was not unique Son of God, but rather one of many intermediaries between God and people. Ito, pinaliwanag naman ni Pablo dito sa mga false teachers na God or Christ existed before anything else. Kaya sabi niya, siya'y una sa lahat. Siya'y una sa lahat. Siya yung talagang pinakamataas Siya yung pinakauna talaga, no? Na ulo, katulad nga po dito, siyang ulo, siya ang panganay, pinaliwanag dito ni Pablo, basahin ko lang po, no? Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay, no? So, itong ginagawa nitong mga false teachers, talagang inililigaw nila. Hindi talaga tunay nilang nakikilala ang Panginoong Hesus. Kaya importante po, no, ganun na lang yung panalangin ni Pablo na maging matatag yung mga taga-Pilipo sa kanilang, no, pananampalataya, sa kanilang buhay espiritual, no, at lalong-lalo na sila ay puspos ng kaalaman. Puspos ng kaalaman na kaloob ng espiritu. No? Kasi po kung hindi sila puspos or wala yung wisdom and understanding sa kanila na kaloob ng Holy Spirit, ay napakadali nilang maluloko. At ganun nga po, yun nangyayari sa kanila. Na talagang, anong tawag dito? Kino-confuse sila, nililigaw yung kanilang pananampalataya. So, again, Christ is the first of all who will rise from the dead. Ayan. Siya yung una, siya yung panganay, ang unang nabuhay, no? Nakita naman natin 'yon. Bukod dun sa ginawa niya kay Lazaro. O isa rin siya sa pagpapatunay na siya ay muling talagang nabuhay. At yun po yung sabi nga doon, at hindi na kailanman pang namatay, no? He lives forever, no? Na-defeat niya yung death. No, sabi po dito, Jesus' resurrection is the cornerstone of the Christian faith. Yung pundasyon na makilala natin. Ito pala yung sinasabi na gospel, no, na ipinapahayag na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. No po, fundamental siya kumbaga sa isang bahay, siya po yung pundasyon. No, yung pundasyon din natin na sa ating Christian faith. Tuloy po natin, pinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat na nilikha sa langit at sa lupa. Nakita natin yun, no? Talagang yung ating Panginoong Hesus, yung naging, sabi nga po doon, yung naging daan natin, yung naging, naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kung kaya tayo nagkaroon ng, ng pagkakasundo, no? Yung, yung ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesus. No, dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo, no? Kaya tayo nagkaroon ng peace with God. Ngayon yun yung sabi doon, yung peace with God o yung pagkakasundo natin sa Panginoong Hesus. Tapos, dito naman sinabi niya, dahil tayo ay nakipagkasundo na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ito naman yung work of Christ, yung ginawa ng Panginoong Hesus, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. So, dahil sa ating kasalanan, sa kasamaan natin, hiwalay tayo sa Diyos. No, ganun din po yung sinasabi niya sa mga taga-Colosas, o dahil ganito yung dati niyong buhay, wala kayong kaugnayan sa Diyos, pero sabi ito, ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil siya ay namatay, sabi niya, ginawa niya kayong kaibigan upang makaharap sa Kanya nang walang kapintasan, banal at walang batik. So, dahil nga dun sa ating Panginoong Hesus, dahil dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, no po, yung
yung hindi effects pero yung bunga ng kamatayan ng Panginoong Hesus kung tayo ay mananampalataya sa Kanya or nananampalataya sa Kanya, ay para makaharap tayo ng walang kapintasan, banal at walang batik, no? Ano ba sa English? But now, by means of the physical death of His Son, God has made you His friends in order to bring you holy, pure, and faultless into His presence. So, hindi ito, ipinapakita dito ni Pablo o pinapaalam niya sa mga taga-Kolosas na hindi ito dahil sa inyong ginawa, hindi dahil sa mga nalaman ninyo, kaalaman ninyo kung bakit kayo magiging holy, pure, and without fault sa harapan ng Diyos. Ito ay dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo na inyong tinanggap, cross, in His own human body. In order to answer the false teaching that Jesus was only a spirit and not a true human being, Paul explained that Jesus' fleshly physical body actually died. Jesus suffered death fully as a human. Thus, we can be assured that He died in our place. Since Jesus, as perfect God, faced death, we can be assured that His sacrifice was complete and that He truly removed our sins, no? Talagang pinatotohanan ni Pablo at pinatutunayan ni Pablo na ang Panginoong Hesus ay namatay. So ibig sabihin siya talaga ay nagkatawang tao, no? Hindi marami kasi yung mga false teacher nga daw ay hindi sila naniniwala, no? So isa pa din po dito, He wants to bring His people into the very presence of God, no, holy, without a single fault. So, katulad din po nung sinasabi sa Ephesians Ephesians 5:27, no? Christ's act of reconciliation put believers in perfect standing with God. Dahil dun sa kamatayan ng Panginoong Jesus, kaya tayo may perfect standing, right standing. Hindi yun dahil sa atin, but dahil at matatag sa inyong pananampalataya. So again, reminder ni Pablo na dapat ay manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. So, katulad nga po dito, sabi niya, at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabutang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. So, paalala niya na talagang to stand firm at patuloy yung pananampalataya sa Diyos. Ito po, babasahin ko lang. Paul, warned, kasi ito nga po, the certainty of believers' present and future status with God should not be an excuse for careless living or dabbling in heresy. Sabi po dito, Paul warned the Colossian believers to continue to believe this truth and stand in it firmly. Itong katotohanan binabanggit ni Pablo patungkol sa deity of Christ, the person of Christ, sa ginawa ng Panginoong Jesus, para po hindi sila, madala o talagang mawala sa pananampalataya, as they built their lives upon the foundation laid by the gospel, they ought to build carefully through obedience. Sa pagsunod, then their building would stand firm. The Colossians should not wander off into false teaching. So, kumbaga parang ang sinasabi ni Pablo, okay, naunawaan ninyo, kaya naging ganyan yung outcome ninyo dahil naunawaan ninyo yung gospel o yung mabuting balita, but it doesn't mean na kumbaga ano ba magandang term? Na sa walang bahala tayo dahil ganyan, may false teachers, no? Kumbaga parang wag tayong pakampante, no? Dahil may mga false teachers na maaaring mahila kayo. Kaya sabi to, huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. So, yung hope doon sa mabuting balita na kanilang narinig na sinasabi dito sa verse 5, and 6. Kaya sabi ni Pablo,
huwag niyo hayaan na madala kayo ng mga false teachers na yan sa mga katuruan nila, no? Mag-stand firm kayo sa mga salita na inyong narinig, no? Kaya nga po sabi, niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balita. Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. So, kaya nga po talagang ganun na lamang yung, kahit hindi si Pablo yung nagtatag doon church sa loob ng Colosas, talagang see to it na he is what? Responsible din bilang tagapangaral, bilang tagapagpahayag ng mabuting balita na kahit hindi niya, kumbaga kahit hindi siya yung naging founder or sabihin natin hindi naman siya yung nag-found doon church na yun, liable siya para paalalahanan. Katulad nun, ibinalita sa kanila, siguro walang magawa si Epaphras. No? Epaphras, doon sa ganung mga issue na mga false teachers at humingi siya ng tulong kay Pablo. Kaya ganun na lang. Then, yung concern ni Pablo para sa mga believers. Dahil ayaw niya na mapunta sa o mawalang kabuluhan yung mabuting balita na naipahayag sa kanila. Kaya ganun na lang din yung concern niya sa pagpapaalala. Demers? Yes. Okay, dito na tayo sa, maikli lang naman to 24 to 29. So, basahin po muna natin. Si Pablo naglingkod sa iglesia. 24, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. 25. Ako'y naging lingkod nito nang hiramin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hiniram niya ako upang lubusang ihayag sa inyo. 26. 26? Dinig ba ako? Ang hiwaga. Sige. Hello? Oo. Sige, okay. Ikaw si 26. Hello? Oo, Ayan, ako? dinig ka ngayon. Dinig ka. Yeah, hindi na naririnig. Sa Ayun, maraming okay na. salit. Ha? Sabi dito, ang hiwaga na mahabang panahong nalilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy naihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwaga nito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asa makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. 27. Ba't si Sister Malu hindi nagbabasa? Hindi natin pinagbabasa, Sister Malu. Masakit daw ulo. Masakit ang ulo. 27 na. Yes. Oo. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil, na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Sa 28, yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat dahil talagang iba kung paano ginagabayan ni Pablo yung mga taga-Colosas na kung doon nga sa una talagang natuwa siya, nagalak siya dahil doon sa nalaman niya sa pananampalataya ng mga taga-Colosas na talagang naniniwala sila sa ating Panginoong Hesus, nananampalataya sila sa ating Panginoong Hesus. Pero 'di ba merong nakapasok na false prophet kaya talagang 'di ba yung ginagawa ni Pablo doon ay
yung mariin na talagang ipinapahayag niya yung kabutihan ng ating Panginoon at yung pagtuturo niya sa mga taga-Kolosas na talagang sabi nga maisik-in sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaisipan yung word ng Panginoon para hindi sila maagaw ng mga false prophet na ito. Na kung saan sabi nga doon pinakilala talaga niya kung sino ba ito si Jesus Christ na kinilala nila, kung sino ba itong si Jesus Christ na kayang gawin ng lahat ng mga bagay sa kanilang mga buhay. Kaya talagang ibinibigay ni Pablo yung sulat na niya na yon na talagang maano sa mga taga-Kolosas na yung kanilang pananampalataya ay maging secure or sabi nga maging matatag para hindi sila maagaw ng mundo or ng mga false prophet. So dito sa ating pag-aaralan, ito naman yung kanyang ministry sa church. Kung paano sinasabi niya dito na sabi niya sa 24, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia sa kanyang katawan. Amen. So andun na rin yung sabi nga ni Pablo, yung kagalakan niya ay nandoon kasi nga yung ginagawa niyang pagpapahayag, yung ginagawa niyang pagsunod sa ating Panginoon, ang inaano niya doon na nagagawa niya yung ipagpapatuloy niya na yung ginagawa dati ng ating Panginoong Hesus nung nasa lupa pa siya yung nagpapatuloy nito para 'di ba yung mga tao sa Kolosas ay talagang yung kanilang mga pananampalataya ay lalong maging malalim ba. So sinasabi nga na si Pablo talaga ay 'di ba kahit na hindi siya ang nagtatag doon, hindi siya yung hindi siya mismo yung nakapunta doon, pero 'di ba natutuwa siya kasi 'di ba ginamit yung ating kapatid na si Papra na ipahayag o ipaabot sa kanila yung mabuting balita at sabi nga nananampalataya sila, naniwala sila at nung nakita ni Epapras na talagang mayroong mga false prophet, sinabi niya kay Pablo na 'di ba kung kasi masasayang lang yung pinagmulan ni Epapras na paghahayag sa kanila, 'di ba? Sayang. Kaya talagang nung si Pablo na nagsumulat sa kanila, ito nga yung sinasabi niya na talagang nagpatuloy yung gawain ng ating Panginoong Hesus at siya nga yung ginamit ng ating Diyos at siya yung pinili ng ating Panginoon para ipagpatuloy yung journey ng Panginoon dito sa lupa. Amen? At sabi dito, ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Amen? Siya nga yung ginamit ng ating Panginoong Hesus para maipahayag yung salita ng ating Panginoon, yung mabuting balita ng ating Panginoon. Hallelujah. At talagang sabi nga, yung salita ng Diyos na ipinapahayag ni Papras na hindi nawala ng kabuluhan at sinundan pa ni Pablo na 'di ba lalong magpapatatag sa kanila sa pananampalataya ng mga taga-Efeso, taga-Kolosas pala. Amen. Sabi dito sa Efeso 3:2, sabi dito, marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Amen? So, yung pagiging lingkod or sa pagiging apostol ni Pablo, talagang 'di ba, siya ay chosen ng Panginoon. Hindi siya sa pamamagitan lang ng tao tinawag, kundi peasant king na yung tumawag sa kanya. Yung Panginoon na mismo ang tumawag sa kanya sa kanyang muling pagkabuhay. Amen? At sabi pa, ang hiwaga na nasa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. So, yung hiwagang sinasabi dito ni Pablo is yung mabuting balita na matagal na inilihim ng mga Israelites na dapat sila yung nagpahayag sa mga tao ng mabuting balitang ito, pero hindi. Ang nangyari is sila yung sarili nila yung inihayag nila, hindi yung about sa ating Panginoong Hesus. Kaya 'di ba sabi nga ni Pablo,
ang hiwagang na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Amen? So yung salit-saling lahi, yung maraming lahi, 'di ba? Naihayag sa kanila pero 'di ba hindi nila inaihayag yung katotohanan na kung sino ba itong Jesus na ito, kung sino ba yung Diyos, 'di ba? Bagkus pa nga yung ginawa nila is sila yung nasunod, hindi yung ating Panginoon. Sabi sa 27, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamangamanghang hiwagang ito para sa mga hintil, na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, yung mabuting balita na inihayag na ngayon ni Pablo at nakarating na din ito sa atin, talagang, di ba, na talagang yung hiwagang na ibinibigay ng Diyos, di ba? Sa bawat isa, di ba, yung nakabahagi tayo, baga, nakabahagi tayo sa paghihirap ni Kristo, na nang nakilala natin si Kristo Jesus, di ba, ibinigay sa atin lahat. Wala siyang itinira, kundi ibinigay niya sa ating lahat, ipinaalam niya sa ating lahat kung ano ba yung mayroon sa langit, ano bang mayroon sa Diyos, di ba, ano ba yung katangian ng Panginoon, na siya yung Diyos na namatay at muling nabuhay sa krus. So, ito ang ipinapahayag sa mga taga-Kolosas maging sa atin, na talagang yung faith, yung pananampalataya, na kailangan, di ba, ay sabi nga 100% na mayroon tayo nun dapat. At yung pagsunod sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na yung pag-asa ay nasa Kanya lang nagmumula. Amen? Sabi dito, iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Amen? So ito yung ibig sabihin ni Pablo na talagang kailangan matuto. Kailangan malaman ng bawat isa ang katotohanan. Kailangan mariing ipahayag yung mabuting balita sa bawat tao, sa bawat hinirang, sa bawat nilikha ng Diyos, maging sa mga taga-Kolosas, maging sa atin, mariing ipahayag yung mabuting balita ng Diyos na sabi nga na lumago, 'di ba? Lumago sa pananampalataya at talagang sabi doon, ma-receive yung kahabagan ng Diyos, 'di ba? Ma-receive yung unmerited favor ng Panginoon sa atin. So ibig sabihin, nihahayag ni Pablo or pinapaalala ni Pablo na talagang yung bawat isa, 'di ba, maging sure yung ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil nais ni Pablo na mailapit or mailapit tayo sa Diyos Ama na walang kapintasan. Na, 'di ba, na makarating sa kanyang kaharian na walang kapintasan dahil 'di ba hindi naman pwedeng maipasok yung ating katawan sa langit dahil makasalanan to. So nais ni Pablo na maging banal yung bawat isa sa atin, 'di ba? So ang nais lang ni Pablo na ng Panginoon na, 'di ba, unahin, sabi niya, unahin mo lagi yung Panginoon. Unahin mo lagi yung banal na espiritu. At sa bawat buhay natin, sa bawat pananampalataya natin, laging nandun yung ating pakikipag-communicate lagi sa ating Panginoon, yung pagbibigay natin ng oras, ng panahon na sa kahit 'di ba sa isa buong maghapon, sa buong araw, bigyan natin siya ng panahon na manalangin, magbasa, 'di ba? Para 'di ba maano tayo, ma-sure, 'di ba? Ma-sure yung ating pananampalataya sa ating Panginoon para mailapit tayo, para present tayo sa Diyos Ama na walang kapintasan, 'di ba? So kaya yung gagawin ng bawat tao, gagawin natin talagang yung susundin natin yung salita ng ating Panginoon para 'di ba? Yung maipamuhay ba? Yung malakaran ba? Yung word ng Panginoon. Yun yung nais ni Pablo sa mga taga-Corinth, sa mga taga-Kolosas na talagang hindi mawala ng kabuluhan yung faith, 'di ba? Yung faith na inihayag sa kanila, yung pananampalataya, yung Kristo na ipinakilala sa kanila. Amen. Ito ang aking pinagsisikapang matupad
sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. So, sinisikap talaga or sinisecure ni Pablo na ang bawat tao, ang bawat mananampalataya ay talagang 'di ba mai-present sa Diyos Ama ng walang kapintasan. Mai-present sa Diyos Ama na 'di ba maging karapat-dapat sa Diyos Ama ang lahat. So dito sa pinag-aralan natin na talagang yung ginawa ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay 'di ba napakabuti ng Diyos dahil hindi nga sila hinayaan na maagaw, 'di ba? Hindi sila hinayaan na maagaw ng maling katuruan, bagkus 'di ba? Lalo pa silang tinuruan para maging malalim sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So ayun lang yun. Salamat sa Diyos. Amen. Si Brother Mike, baka Hello, naririnig share. niyo ba? Hello? Hello? Naririnig Hello? po kayo, Brother Yes po, Mike. loud Ah, and Dinig clear. maraming po. salamat po. Napakaganda po yung ating pinag-aralan. No? At tunay nga itong presentation ni Pablo ay to combat o talunin itong false teaching. Halos si Pablo at saka si John ay iisa lang ang kanilang panlaban dito. Ano? Si John, nakikita natin sa 2 John yun. Ano? Na mayroon rin mga false teacher nakapasok doon. At dito kay sa Colossians. So tinanong ko minsan sa inyo doon sa messenger natin, the doctrine, ano ba ang doctrine of Christ? Kasi ito ang panlaban panlaban sa false teaching. So ang doctrine ng Christ, kung titingnan natin doon, iyon ang doon ko nabasa ito sa John, 2 John. Ang sabi doon 2 John, many deceivers have gone out into the world. They do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. Watch yourself so that you don't lose what we have worked for, but you may receive a full reward. Anyone who does not remain in the teaching about Christ or the doctrine of Christ, but goes beyond it, does not have God. So makita na ano ba ang doctrine of Christ? Yan tinanong ko sa inyo doon sa messenger. Ito ang doctrine ng Christ. No, doon sa 1 Timothy na minention ni Paul. Sabi niya, and most certain, the mystery of godliness is great. He was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, taken up in glory. So the doctrine of Christ is God become flesh. God came into the world as flesh. So, kaya makita natin dito sa Colossians, naka-mention, naka-center kay Christ. Hindi masyadong binigyan ng Jesus, no? Because pag ang Jesus, kukontrahin nila yon, tao lang si Jesus, o ano lang si Jesus, ganun. But may kadugtong na Christ, ibig sabihin, the anointed one, o God become flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Iyon ang hindi matanggap. Kaya maraming mga kumukontra talaga, iyon ang tinitira na hindi Diyos si Kristo. Kaya dito, ating napag-aralang mabuti, naka-center kay Christ. Kaya yung binasa kanina ni Sister Trixie, yung the centrality of Christ, na siya, he was in the creation. So pinapakita na si Jesus as God become flesh. So yun ang panlaban na kung go beyond that, na talagang papasobrahin pa nila o ililis nila mga katuruan nila doon, outside na doon sa doctrine na nais nga panindigan ng bawat isa sa atin that God came in the flesh. Yun lang ang natin dyan. Yun ang lahat ng pang-combat sa Colossians, sa 2 John, makita natin iyon lang ang pang-combat sa mga false teaching that the doctrine of Christ. Purihin ang Diyos. Sino pa po? Mami? Ayun, yung salita na ipinangaral doon sa sa Colossus.
yun ang bumago sa kanila at nag-transform. Siyempre, di ba, pag ipinamuhay natin yung salita ng Panginoon, o isinagawa natin, talagang mababago yung buhay natin. At ganoon din, makita natin si Pablo, doon niya sa verse 3, na talagang siya ay mapagpasalamat. No? Lahat ng bagay ay na-acknowledge niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon. At ganoon din, napakahalaga yung si Pablo, kahit nakakulong siya, pinagpe-pray niya yung mga co-workers niya. Kaya 'di ba, iba talaga yung yung merong nagpe-pray. Na ipinagpe-pray mo yung lahat ng manggagawa ng Panginoon, lahat ng lingkod na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kasi lalong-lalo na nga na kagaya nga yang ganyang na yan, yung false teaching na yan ng mga false prophet. Talagang hindi talaga bibigyan ng katapangan yung mga kapatiran. Ayan. O ibig sabihin, pinagpe-pray para magkaroon talaga ng katapangan na maipahayag pa lalo yung tungkol sa ating Panginoong Hesus, lalo-lalo na yung sa kanyang pagka-Diyos. Kaya kahit siya ay nakakulong, talagang andun pa rin yung tulong niya. Malaking tulong yung panalangin para sa bawat isa. Di ba? Kanina nabanggit mo nga na sa ngayon high-tech na tayo, di ba? Pagka mag-message ka lang dun sa ilang minuto lang nakarating na. Pero yung kanina nga, yung sabi nga doon, na talagang malayo pa yung lalakbayin para maipadala yung mensahe sa mga tao. Pero makita natin talagang si Pablo ay talagang nananatili pa rin siya talaga sa pananalangin. Yun lang. Meron pa po ba? Ako nagpapagyul niya. Ako din. Sige po, naka-ready na po ba yung inyong pang-communion? Okay, kung naka-ready na, taas natin ang tinapay. Hallelujah, Lord. Purihin ka aming Ama sa gabi ito dahil patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa gabi ito muli naming aalalahanin ang lahat ng tinapos ng aming Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa tinapay na ito na kanyang katawan na dumanas sa maraming hirap at pasakit. Salamat po dahil din sa mga latay na yan na tinamunya at mga sugat. Kami po ay pinagkalooban niyo ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdamang physical at lalo-lalo po sa spiritual. Kaya maraming salamat po aming Panginoon Jesus. Sabay nilinis at pinawi mo ang lahat ng aming karamihan. Salamat po, Panginoon, dahil kung walang
bubo ng dugo ay walang kaligtasan. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayo. Salamat po aming Ama dahil kami ay naging righteous sa harapan ng iyong ng aming ng sa iyo pong harapan Panginoon dahil sa lahat ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. Salamat po dahil sa mga salita mo na yan, kami ay naririto, lalo-lalo na sa Holy Spirit na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat, O Lord, dahil patuloy kang gumagabay sa bawat isa. At ganoon din, hindi namin magagawa ang lahat ng mga bagay na yan, kundi dahil sa iyong Santong Espiritu. Kaya salamat po, maging sa kaligtasan na yan, sa tuloy-tuloy na pag-aaral namin ng iyong mga salita ay lubos-lubusan namin nauunawaan ang lahat ng mga bagay, Panginoon. Kaya salamat po, ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos, ang may kapangyarihan na makapagpaunawa sa amin na yan at makagawa ng lahat ng bagay. Kaya salamat po, Ama, at ganoon din sa mga salita mo na amin na pag-aralan sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O Lord, dahil patuloy na ang mga salita mo ay makapangyarihan. Lord, katulad nga ng mga aral dyan sa ang mga ipinapahayag dyan sa mga taga-Kolosas, Panginoon, dahil meron nakapasok na false teacher, Panginoon, ay tunay nga po, Panginoon, na yung mga katuruan nila ang nais nilang manaig, Panginoon. Ngunit salamat po, O Lord, dahil sa lahat ng iyong mga manggagawa doon, Panginoon, na sila ay binigyan mo ng boldness at ang mga taga-Kolosas ay patuloy na inaaralan, Panginoon, kaya hindi nakapanaig ang lahat ng nais nila. Kaya, Lord, maging sa panahon namin, Panginoon, kami ay patuloy na pag-aral ng iyong mga salita upang sa mga oras na dumating ang mga bagay na yan ay maipaglalaban namin ang aming pananampalataya, Panginoon. At lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga aral na yan na itinanim mo sa aming mga puso at kaisipan, nawa ito ay aming patuloy na pahalagan. Kaya Lord, maraming salamat sa mga kapatid namin na ginamit nyo na nagpahayag, Sister Trixie, Sister Mercy, at ganoon din, Panginoon, sa mga kay Brother Mike na nagbigay din ng kanyang kapahayagan. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa, Lord, ang mga salita mo ito ay wag namin pagsasawaan, kundi sa bawat aming pag-aaral na yan, Panginoon, ay ma-excited kami at magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso. Kaya Lord, salamat po. At sa gabing ito, sa bawat isa na nakiisa, Panginoon, sa pag-aaral na ito, pagpalain mo po, Panginoon, at bigyan niyo pa po ng revelation ang bawat isa sa amin. At ganoon din, Sister Malu, patuloy na dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na bigyan mo po ng kagalingan ang pagsakit ng kanyang ulo. Kaya, Lord, maraming salamat po maging sa gabing ito, Panginoon, patuloy na gabayan niyo po kami, lalo-lalo na sa aming pagpapahinga mamaya, Panginoon, ay balutin niyo kami na yung banal na dugo at puspusin na yung Santo Espiritu. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat ay binabalik namin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. Amen and amen. Amen. O Okay, picture. good night. Ay, brother, magpipicture pa tayo. Hi. Picture pa Okay. tayo. Picture. Star Malu. Dili. Ay, nawala si Ate Mers. Ate Mers! Ba't ka nawala? 1, 2, 3. Ate Mers, Di na nakabalik si Alona, no? Mahina Star po Malu, ang internet. buksan mo yung ano. Nawala ako. Oo, nawala ka, Ate Mers. Yan. Sister Malu, buksan mo yung camera mo. Bukas na yata. O si Trixie na wala. Ba't ka nawala? Hindi makumpleto.
Ayan, Sister Malu. Ayan. Si. Ay, wait lang daw, sabi ni Trixie. Nawala. O, ako na nag-picture. Okay na, good night. God Bye bless. po. Bye-bye. O, sige, bye. Bye. Good night, everybody. Bye. Ayun, nagsara na si Sister Alona ng tindahan.